Itinagal ko sa loob ng kulungan. Ang halos ang nagtiyaga sa akin doon ay ang aking nanay. Siya ang gumawa ng paraan upang ako'y makalabas. Siya ang gumawa ng paraan upang ako'y makapagpiyansa. Sabi ko nung nasa loob ako ng kulungan, Panginoon, makalabas lang ako rito sa kulungan na to, maglilingkod ako sa'yo. Banal na Diyos, banal o Diyos, puso ko'y hipuin mo, patuloy na mabago, banal na Diyos. At nakalabas nga ako sa kulungan noong panahon na yon. Doon natuklasan ko na pinagpalit na pala ako ni Ana sa ibang lalaki. Napasakit na mga nangyari na yon sa buhay ko. Masyado akong nagalit sa mundo. Pinilit ko siyang hinanap at nagkita naman kami. Ang sabi ko sa kanya, Ana, ayusin na natin tong buhay natin. Magbago na tayo. Bumalik ka na sa akin. Ang sagot niya sa akin, hindi mo na kaya sustentuhan ang giyang ko. May iba na ako, ayoko na sa'yo. Napakahirap ng sinabi niya na yun. Ang hirap tanggapin. Kaya bumalik ako sa dati kong mga gawa na kung saan binalikan ko ang pagtatulak na ipinagbabawal na gamot. Patuloy pa rin ako sa pagda-drugs. At patuloy pa rin ako sa pang-hold up. Ngayon, natuto na ako mang-hold up ng mga pampasaherong jeep. At nagpasya ng kapatid ko at ang aking ina na ipasok ako sa loob ng rehabilitation center. Doon sa loob ng rehabilitation center, masyadong mahirap ang pinagdaanan kong programa. Doon wala ang sigarilyo, wala ang alak, siyempre wala ang droga. Doon sinimulan kaming iayos ang buhay namin. Masyadong malungkot ang buhay sa loob ng rehabilitation center. Malayo sa magulang, malayo sa kapatid, malayo sa pamilya. Doon nanalangin ako sa Panginoon. Ang sabi ko, Lord, sana makayanan ko itong pagbabago na to hanggang sa aking paglabas. Banal na Diyos, banal o Diyos, dinggin mo ang panalangin ko, sumasamo sa'yo, banal na Diyos. Yun nga, nakalaya ako within 6 months sa loob ng rehab. After nun, nanalangin ako sa Diyos na sana tanggapin ako ng mga tao na makakasama ko kahit ako'y drug addict noon. Bumalik ako sa community na kung saan nakita ko naman ang taos-puso nilang pagtanggap sa akin. Pinag-pray ko naman sa Panginoon na, Lord, sana naman bigyan mo naman ako ng babaeng makakasama ko. Isang mabait na babae o yung babaeng mapagkakatiwalaan ko. At dun nga, naalala ko, nakilala ko si Jenna. Niligawan ko siya. Sinuyo ko siya. At ipinakita ko sa kanya na mahal ko siya. At sa awa naman ng Diyos, sinagot niya ako. Sa kabila ng alam niya ang mga naging Pasko noong panahon na yon. Di nagtagal, naging active ako noong mga panahon na yon sa community. Umaattend ako ng mga gawain. Akala ko ay okay na lahat kapag naglilingkod ka sa Panginoon. Pero hindi pala. May isa na naman dumating sa pagsubok sa buhay ko. Yun ay ang magsara ang aking pinagtatrabahuang insurance agency.
Nung time pa naman na yon, ay nagsasama na kami ni Jenna. Ang sabi ko sa sarili ko, paano ko bubuhayin si Jenna noong mga time na to? Eh wala akong trabaho. Ang masakit nito, buntis pa siya nun. Kaya ang ginawa ko, bumalik ako sa pagbibisyo. Bumalik na naman ulit ako sa pagdadrugs. At bumalik din ako sa pagtutulak na ipinagbabawal na gamot. At dumating na naman sa buhay ko at sa relasyon namin ni Jenna na mag-away kami tungkol dito sa drugs. Ang sabi ko sa kanya noong time na yon, love, hindi ko na kayang pigilan tong pagdadrugs na to. Dahil wala akong maipapakain sa inyo kung hindi ako magtutulak na ipinagbabawal ng gamot. Nagalit siya sa akin. Sabi niya sa akin noon, pilit kitang tinanggap kahit ganyan ka para mabago ka. Pero hindi pala. Hanggang dumating sa time na sinabi ko sa kanya, Jenna, ibalik niyo na ako sa rehab. Hanggang kinausap niya ang nanay ko at nagpasya ang nanay ko na dalhin nila ako sa loob ng rehabilitation center. Sa loob ng rehab, napakahirap na naman. Malayo sa ina, malayo sa anak, at malayo kay Jenna. Pilit kong gustong kausapin ng Panginoon. Pilit kong gustong sabihin sa Kanya na Lord, gusto ko nang baguhin ang buhay ko. Gusto ko nang sabihin sa Kanya na Panginoon, ayusin mo naman ang buhay ko. Banal na Diyos, banal o Diyos.